Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay kailangan ng tao. Bakit po kailangan ng tao ang salita ng Diyos? Kasi po ang tao ay binubuo ng dalawang kalagayan. Meron po siyang kalagayang physical, meron po siyang kalagayang spiritual. Yung sa physical po, kailangan niya yung material na bagay. Halimbawa, pagkain. Kailangan siyang kumain kasi nga meron siyang physical. Nagaya ng inyong nakikita sa akin, pag hindi ka kumain, siyempre hindi ka, especially kung naghahanap buhay ka, di natural, hindi ka physically fit sa iyong trabaho kapag hindi ka kakain. So, mahalaga po ang pagkain. Kung mahalagang pagkain, mahalaga din po yung salita ng Diyos. Kasi po ang tao, meron din po siyang kaluluwa. Purihin ng Panginoon. God is good. All the time. All the time, God is good. Tandaan po natin yan. Sa buhay po natin ito, sa mundong ito, kailangan natin ang alin? Kailangan natin ang pagkain, kailangan din natin ang pagkain at pagkain pang spiritual. Ngayon, bago po tayo papalahot sa pag-aaral tungkol po sa salita ng Panginoong Diyos, tayo muna ngayon ay panandaling mananalangin. Mabuting bagay na tayo po ay dumudulo sa Diyos kapag ang kanyang salita ay ating pong tinatalakay. Panginoon Diyos, minsan pa po, samahan mo po kami sa pag-aaral ng iyong ebanghelyo ayon po sa Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Catholic Edition. Sapagkat ang iyong salita ay napakahalaga sa buhay namin. Buksan mo ngayon ang puso at isip ng aming bawat isa sa amin upang sa ganon amin pong pakinabangan ng iyong salita. Salamat po aming Diyos sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ito po onion with calamansi. Siyang aking pong iinumin ngayong umaga na wala pang laman ng almusal. Ang aking sikmura, Yan, kaya ko na po yung init. Yan. Ngayon ang ating pag-aaralan. Ito yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, noong panahon tinutokso po si Jesus ni Satanas. Sabi po rito sa Mateo 4:4. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. 2.
Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya'y nagutom. Nagpasting ang Panginoong Hesus ng 40 days and 40 nights. Kaya sabi niya, siya ay nagutom. Pag sinabi pong fasting, wala pong pagkain yun. Wala kang pagkain, hindi ka kakain. Isipin niyo po, sa literal talagang magugutom ka kasi si Jesus po rito ay nandito po sa lupa na gaya natin na meron siyang laman at dugo. Kaya siya po ay nag-ayuno ng 40 dias. Kaya nagutom siya. 3, dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang mga batong ito. Yon. Dahil alam ni Satanas na gutom na, kaya niya tinukso, kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Kita niyo po yung salita ni Satanas. Kung ikaw ang anak ng Diyos. Ano po ito Kaya nga tukso yan, parang nukso, challenging. Sina-challenge niya si Jesus bilang sa pagiging anak ng Diyos. Kasi po, alam ni Jesus, ni Satanas, na makapangyarihan ng Diyos, makapangyarihan din si Jesus. Kaya ginamit niya yung mga bato. Anong sabi niya? Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay. Para meron kang pagkain. Parang ganun lang pong ibig sabihin ng dyablo. Para maibsan ang iyong gutom. Gawin mong tinapay ang mga bato ito. Kumain ka. Pero ano pong sagot ni Jesus sa kanya? Sa 4. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kita niyo po? Specific po sagot ng ating Panginoong Hesus, kay Satanas. Kaya sabi niya, Satanas, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Amen. So, maliwanag po, Nung sinugo ng Diyos si Jesus dito sa lupa, wala po siyang katawan. Tignan muna natin, Hebreo 10:5-6. Dahil diyan na si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga panghalay, pati mga handog at mga hayop na handang sunugin na hindi mo naibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ng kasalanan. Kaya inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. So maliwanag po, dito po pinapakita ng Biblia na yung mga handog ng mga hayop para mapawi ang iyong kasalanan, sila po ay naghahandog ng mga hayop. Alinsunod sa kautusan ni Moises. Ngayon, dahil ang mga tao po noon nagsawa na sila sa paghahandog ng hayop. Kasi pag maghahandog ka sa Diyos, natural yung perpekto. Yung walang kapintasan. Ang hinahandugan mo ang Diyos.
Pero ang mga tao pong ito, ang inahandog nila kung ano-ano na lang, hayop na may depresya, mga gugulay na may depresya, basta masabi lang may andog sila. Kaya hindi na po nagustuhan ng Diyos yahon sa yung kay Panginoong Jesucristo. Anong sabi niya? Kaya't isang katawan ang inihanda mo sa akin upang maging handog. Ibig sabihin, wala po palang katawan si Jesus na gaya natin. Kaya yung naparito dito sa daigdig, ulitin ko, dahil diyan nang si Jesus, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, naparito sa daigdig ang Kristo. Nung ipinanganak ni Maria, ang tawag sa kanya, Jesus. Yung Kristo sa langit, kasama ng Diyos, isinugo dito sa lupa. Dito po sa Galacia, tingnan natin ang nakalagay naman. Galacia 4:4. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. 5. Upang palayahin ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon may tuturing na mga anak ng Diyos. Yun. Isinugo ng Diyos sa kanyang anak. Ibig sabihin, pinadala dito sa mundo natin ang Kristo na ipinanganak ng isang babae, ito po si Maria, at nang iniluwal ni Maria, kaya nakalagay po doon, nagdadalang tao. Ang tawag po kay Jesus, na si Maria ay nagdadalang tao. Ano po? Kasi nga po, tao ang dala niya. Anong sabi po rito? Ito. Doon sa Mateo chapter 1 verse 18. Ito naganap nang ipinanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda na magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nagdalang tao. Yun naman mga pilosopo. Kung Diyos si Jesus, bakit hindi nakalagay dyan? Nagdalang Diyos si Maria. Yung mga pilosopo. Kaya nang sinugo po sa lupa, sa daigdig, ang Kristo, pinaglahanan po ng Diyos ng laman ng katawan na gaya natin, katawang tao. Doon po ngayon na-develop sa tiyan ni Maria, yung katawang tao na inihanda ng Diyos para sa kanyang anak na nang lumabas ang bata, ang tawag sa kanya, Jesus. Ayan, tandaan niyo po, sa 21, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. 23. Maglilihi ang isang birhen, magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Close parenthesis. Ang kahulugan nito kasama natin ng Diyos. So yung palang pagsilang ni Jesus dito, ililigtas ang kanyang bayan. Ang bayan niya po walang iba kundi ang Israel na nasa ilalim ng kautusan. Sa Galacia
Kung narinig niyo po anong sabi, 4:4-5. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. 5. Upang palayain ng mga nasa ilalim ng kautusan at sa gayoy may tuturing na mga anak ng Diyos. Ito pong mga Israelite na ito, sila po yung naghahandog ng mga hayop na sa ilalim ng kautusan. Dahil hindi na po naibigin ng Diyos ang kanilang mga handog, paano ngayon sila? Paano sila? Kaya po pinadala dito si Jesus, ang Kristo, nang ipinanganak, Jesus ang tawag, yung sa Mateo. Ililigtas ang kanyang bayan. So, ang sabi ni Jesus dun sa mga Hebreo, chapter 10, dun sa 6 sa dulo, isang katawan ang inahanda mo para sa akin upang maging andog. Ayun. So, nung nandito po siya sa lupa, natural, nakikita siya ng gaya ng nakikita nila sa isang tao. May physical, kumakain, nagugutom. Kaya nung magpasting si Jesus ng 40 dias, araw at gabi, naturalmente nasa kalagayan siya o nagkatawang tao, siya ay nagutom. Kaya sabi ni Satanas, Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, challenge pa yung ginawa niya. Alam na talaga ni Satanas na si Jesus anak ng Diyos. Pero nasa panahon po siya na kanyang itong pagiging tao. Nagkatawang tao kasi siya. Kaya sabi ni Satanas, itong bato, kay gawin mong tinapay para mabusog ka. Kasi gutom ka na. So, nung sabi ng ating Panginoon sa kanya, Satanas, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao o sa tinapay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pinangaralan pa ni Jesus si Satanas. Pinangaralan niya that time. Pero palibasa, masama siya. Hindi niya matanggap yung aral ni Jesus. Sa eksenang doon, umalis si Satanas. So, maliwanag ng tao hindi lang nabubuhay sa pagkain. Dapat mabuhay din tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Ano po? Ngayon, kaya po pinadala si Jesus. Ang sabi po sa Gawa 4:12, basahin po natin ayon naman kay Apostol Pedro. ng Gawa. Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan. 9. Kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling. 10.
Nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. 11. Ang Yesus na ito ang batong itinakwil ninyo, mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa 12. Sa kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Upang tayo'y maligtas, sabi ni Apostol Pedro. Kasi po, dito po sa eksenang dito, pinagaling po yung lumpo doon sa Gawa chapter 3 verse 1. Minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Alas 3 ng hapon noon, ang oras ng panalangin. 2. Sa pintuan ng templo na tinatawag na pintuang maganda, may isang lalaking lumpo mula nang ito'y isilang. Dinala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga tao pumapasok doon. 3. Nang makita nito sina Pedro at Juan papasok sa templo, siya ay humingi ng limos. 4. Tinitigan siya ng dalawa. Sinabi ni Pedro sa kanya, tignan mo kami. 5. Tumingin nga siya sa kanila na pag-asang siya'y lilimusan. 6. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako, siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. 7. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas sa mga paha at bukong-bukong na lalaki. 8. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila, naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. 9. Nakita ng lahat na siya'y naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Yan. So, gumawa pong may mala ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na yung lumpo since birth na nagpapalimos. Kaya sabi ni Pedro, wala kaming pilak o ginto. Kung ano yung meron ako, ibibigay ko sa iyo. Kaya po yung si Jesus, dinala niya kay lumpo. Binible study niya ang lumpo tungkol kay Jesus. Ano si Jesus? Siya ay nagpapagaling. Kaya doon sa chapter 4 na binasa natin mula doon sa 8, anong sabi ni Pedro? Sumagot si Pedro, puspos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan. 9. Kung sinasiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito, yung pagdadala ng salita ni Jesus sa kanya, kung paano siya gumaling. Yun. So, pinakilala nila si Jesus sa kanya na nagpapagaling ng sakit. Kaya yung lumpo, sisbert, tumayo, lundag-lundag, lumalakad, nagpupuri sa Diyos. Praise God, praise God, praise God. Ibig sabihin, kung ano man ang meron ng Diyos, meron si Jesus.
Kaya yung oras na yon, nang dinala sa kanya si Jesus, dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, tandaan niyo po, si Jesus po nasa langit na dyan. Nakaranas na siya ng after niyang mangaral, pinatay, inilibing at umakyat sa langit. Kaya ipinakilala nila si Jesus sa kanya na nagpapagaling ng karamdaman. Kaya gumaling po yun. Kaya sinabi niya sa harap ng mga tao sa Israelita, sa pangalan ni Jesus siya gumaling. Kita niyo po. Kaya yang si Jesus po ng Kristo sa langit, sinugo dito ang papel niya upang iligtas ang kanyang bayan. Kaya nilahanan siya ng Diyos ng isang katawang gaya natin. Kasi nga, ayaw na ng Diyos yung mga handog na hayop. Kaya siya po ang inihandog, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya balik tayo dun sa Mateo 4:4. Kaya sabi ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong batong ito kasi gutom ka na. O Jesus, gutom ka na para makakain ka. Kaya sabi ni Jesus, oy Satanas, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao o sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos araw-araw. Kaya kailangan po natin ang salita ng Diyos araw-araw. Kasi po, dalawa yung kalagayan ng tao. Meron siyang physical, meron din po siyang spiritual. Yung physical para sa kanyang pagkain. At yung spiritual para sa kanyang kaluluwa. Ano po, tatandaan niyo po yan. Kailangan po ng tao ang salita ng Diyos. Araw-araw. Hindi pa misan-misan. Araw-araw. Kasi po, ang ginawang halimbawa doon ay pagkain ng tao. Ang tao po 3 beses kumakain sa maghapon, 3 times. Ngayon po, hindi lang 3 times. May almusal, merienda, tanghalian, merienda, hapunan, merienda na naman. Kaya tayo pong mga tao, kailangan natin yang pagkain, lalo na kung ikaw ay naghahanap buhay. Kailangan mong kumain para makapaghanap buhay ka. Pero tatandaan po natin, hindi lang po tayo dyan dapat umasa, kundi umasa tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Kasi nga po, meron tayong kaluluwa. Ano po? Kaya ang sabi ni Jesus, ang aking salita ay espiritu at pagkain ng kaluluwa. Tandaan po natin sa buhay natin ito, ano? Kung hindi nyo pa po tinatanggap ang Panginoong Jesucristo, panahon na po upang tanggapin ninyo siya. Dito po ang pinag-uusapan kung ano ang kalagayan ng tao. Mayaman ka man o mahirap, kailangan mong kumain. Ibig ba sabihin, pag mayaman, hindi na kailangan ng salita ng Diyos? O kung mahirap man, hindi na kailangan ng salita ng Diyos? Ang pinag-uusapan dito, tao. Mayaman o mahirap, may sakit at walang sakit. Ano po? Kaya kung hindi nyo pa po sinusuko ang inyong buhay kay Jesus, panahon na po na isuko natin ang buhay natin kay Jesus. Ang dakilang tagapagligtas. Ang pinadala ng Diyos dito sa daigdig para tayo po'y magtamo ng kaligtasan. Purihin ang Panginoon. Tatandaan po natin ang Biblia po nagtuturo may langit at impyerno. Kapag ayaw mo sa salita ng Diyos,
doon ka sa impyerno. Kasama mo si Satanas. Pero kung gusto mo yung salita ng Diyos, doon ka sa langit, kasama mo ang Diyos. Tandaan po natin, hindi po nagbibiro ang Biblia. Hindi po nananakot ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay warning, babala. Bakit po? Kasi po meron tayong kamatayan. Panguli. Dito po sa Hebreo pa rin. Tingnan natin. Meron bang kamatayan ng tao? Basahin po natin. Chapter 9. 27. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay pagkatapos sa iyang paghuhukom. May kamatayan po. May paghuhukom. Pagkatapos mamatay ang tao, dun po ang kasunod ay paghuhukom. Pag hindi ka sumunod sa gusto ng Diyos, uukuman ka. Pag sumunod ka sa salita ng Diyos, uukuman ka. Kung saan ka dapat mapunta. Langit or impyerno. Salamat po, Panginoong Diyos, sa katotohanan na tinuro mo sa amin sa pagkakataon na ito. I-bless mo po ang bawat isa nanonood, nakikinig ng aking munting video. Kung sila man po may dalang kabigatan sa buhay, iyong paghahanin. Kung meron pang silang mga sakit, iyong pagalingin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa kayo ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. God bless us all po, kaibigan. Share ng share. Ano pa? Like ng like. Kayo pong mga nasira na like. Huwag niyo po kalimutan na hindi kayo mag-subscribe. Mag-subscribe naman po kayo. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos. Amen and amen.